Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Nagsalita si Elder Yuelong umano'y sinabi na sa kanya ni Shen Shi ang patungkol dito. Ito ay nakipaglaban sa Ancient Demon Clan noon sa napakamurang edad kahit na hindi pa nito naabot ang Golden Core level, nagbigay ng proteksyon upang makaretreat ang mga disciples ng kanilang sekta. Ito raw ay pinagkakautangan ng pabor ng kanilang Reincarnation Heaven sect. Sumagot si Chen Fan na si Xiaomang ay kanyang younger sister kaya natural lang na iligtas niya ito. Sa kabilang banda ang mga ito ay pinrotektahan si Xiaomang sa loob ng 4 na taon kaya siya ang mayroong utang na pabor sa kanila kaya ipinapangako niyang ibabalik niya ang pabor na ito sa hinaharap. Hasambit ni Miss Hua Hongying sa kanyang isip isang hamak lamang na innate level cultivator magbabalik ng pabor sa kanilang kagalang-galang na Reincarnation Heaven sect, at ano naman daw ba ang ma-o-offer nito ang kay-abangan nito ay walang kapararakan ito ay napaka-ridiculous. Sumagot si Elder Yuelong na si Xiaomang ay ang siyang future ng kanilang sect para sa susunod na tens of thousands of years, kaya ang pagligtas nito sa buhay ni Xiaomang ay utang ng kanilang sekta, hindi na nito kinakailangang magbayad pa sa kanila hindi nakaimik si Chen Fan. Idinagdag ni Elder Yuelong na para naman sa Guiming sect na kausap niya na ang mga iyon, hindi na nito kailangan pang mag-alala patungkol sa kung maghihiganti ba ang mga iyon makikita ang reaksyon ni Miss Hua Hongying. Idinagdag ni Elder Yuelong na ito ay bibigyan ng kanilang sect master ng regalo isang heaven book. Maaari rin daw itong pumili ng 2 spiritual treasures mula sa kanilang court ito ay ang siyang magsisilbing compensation ng kanilang sect. Subalit sinabi lang uli ni Chen Fan na si Xiaomang ay kanyang younger sister kaya bakit kailangan pang magbayad ng kanilang sect dahil lang sa ginawa niyang pagligtas kay Xiaomang? Youngster saad ni Elder Yuelong kunin na lang daw nito ang mga bagay na iyon at umalis, dahil once na makalabas na si Shen Shi mula sa kanyang seclusive cultivation si Xiaomang naman ang sasalang sa seclusive cultivation sa susunod na 100 taon. My friend pakiusap dagdag ni Miss Hua Hongying ngunit tumayo lang si Chen Fan sabay tawa, tumalikod at nagsabing tinitiyak niyang babayaran niya ang Reincarnation Heaven sect at patungkol naman kay Xiaomang, kukunin niya ito once na makalabas na si Shen Shi mula sa kanyang seclusive cultivation. At para naman sa cultivation book na tinutukoy nito, hayaan daw siya nitong tumanggi at patungkol naman sa Guiming sect, siya na ang bahala sa mga iyon. Makikita ang pagkainis ni Elder Yuelong mula sa kanyang mga narinig sige hinahamon niya raw itong gawin ang bagay na iyon sabay release ng matinding chi ngunit ngumisi lang si Chen Fan nagsabing sige subukan siya nito. Huminahon si Elder Yuelong nagsabing natitiyak niyang si Xiaomang ay magiging isang greater deity. Kasabay ni Shen Shi susuportahan ng mga ito ang kanilang Reincarnation Heaven sect sa susunod na libo-libong taon kaya si Xiaomang ay hindi maaaring umalis kasama nito. Sumagot si Chen Fan na siya ay kapatid ni Xiaomang kaya tama lang at nararapat na kunin niya ito. Youngster saad ni Elder Yuelong alam daw ba nito kung gaano ka-talented si Xiaomang at kung gaano kahirap na maabot ang nascent soul. Siya ay nabubuhay na sa loob ng 3,600 taon at sa kasalukuyan niyang cultivation na 8th rank Golden Core level, siya ay isa ng half-step greater deity 1,000 years ago pa. Gayunpaman ang half-step na ito na kasalukuyan niyang level, kahit na anong meditate at training pa man ang gawin niya hindi niya magawang maabot ang greater deity level kahit na dumaan na ang 1,000 taon. Ngayon kung itatanong nito kung gaano ba karaming mga tao sa kabuuan ng Tianhuang ang katulad niya, ang sagot niya ay marami napakarami. Ayon sa tansya ng kanilang ancestor maaabot ni Xiaomang ang nascent soul sa loob lang ng 1,000 taon, kaya magiging kasayangan lang daw kung ibibigay nila ito kay Chen Fan. Ano gusto raw ba nitong wasakin ang pag-asa ng kanyang kapatid, ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang mga ito ang sumasayang sa talent ni Xiaomang. Sa taglay nitong Divine Pulse of True Dragon, kayang-kaya niya itong e-train na maging isang divine being sa loob ng 1,000 taon kaya ano naman daw ba ang isang hamak lang na nascent soul kung ikukumpara doon. Sige tugon ni Elder Yuelong magpatuloy pa raw ito sa pagyayabang, umalis na raw ito rito sa Ziyupik ngayon din dahil isasarado nila ito sa susunod na 100 taon kapag nakalabas na si Shen Shi mula sa kanyang seclusive cultivation at para naman kay Chen Fan,
alagaan daw nito ang kanyang sarili at umalis na si Elder Yuelong. Sinabi ni Miss Hua Hongying na ayaw ng kanyang master ang mga mayayabang na mga tao, ngunit sinabi pa raw talaga nitong matutulungan niyang maabot ni Xiaomang ang divine level. Hay ito raw ay ngunit agad na dumugtong si Chen Fan na wala itong idea patungkol sa kung ano ang ibig niyang sabihin sa binitawan niyang pangako. Chen, sambit ni Miss Yuelong sa kanyang isip, pagbabayaran daw nito ang kanyang kayabangan sa natitirang parte ng kanyang buhay. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ayaw nang mag-compensate ni Yuelong, ang gusto na lang nito ay ang umalis siya rito at iwan si Xiaomang. Para sa Reincarnation Heaven Sect, si Xiaomang ay hindi lamang isang future greater deity kundi para rin sa kanilang future na pansariling kapakinabangan. Oo, kailangan niyang, ngunit ang lahat ay nakadepende sa kanyang sariling mga terms. Kung ibibigay niya ito ay mapapasa kanila, at kung ayaw niya naman hindi nila ito mae-snatch, hindi niya ibibigay sa mga ito si Xiaomang. Mula doon ay lumipat ang eksena sa entrance ng Reincarnation Heaven Sect, kung saan makikitang niyayakap ni Xiaomang ang kanyang kinikilalang kapatid. It's fine, saad ni Chen Fan, wag itong mag-alala, siya na ang bahala. Habang papalapit na ang araw ng paglabas ni Shen Shi mula sa kanyang seclusive cultivation, ang Reincarnation Heaven Sect ay naging mas active, hasambit ng isang babaeng disciple ng Ethereal Heaven Sect. Iyon daw ba ang Chen na elder brother ng True Dragon Celestial Maiden? Oo, tama yun, tugon ng isa, at idinagdag ng babaeng nagmula sa Ethereal Sect na ang cultivation level nito ay napakahina, at mukhang ang bloodline din daw nito ay napaka-ordinaryo. Sumabat si Senior Lin na si Chen Fan ay hindi nila ma-worry, kaya fairly mag-ingat daw ito sa kanyang mga binibitawang salita. Hasambit ng isa-isang hamak lang na innate level cultivator, gaano naman daw ba ito kalakas? Tama yung dugtong ng isa, siya raw na si Jokun ay kayang-kaya itong talunin ng mag-isa. Tama yun, saad pa ng isa, kahit nga raw ang True Dragon Celestial Maiden sa tingin niya ay hindi may kukumpara kay Fairy Lee na siyang nagpatawa kay Fairy Lee. Nagbibiro ito, hindi raw ba, at nagtawanan na nga silang lahat sa presensya mismo ng ating bida. Kaya agad na nagbigay ng order si Chen Fan kay Lord Zhao na basagin ang binti ng mga ito at itapon sa kabundukan, na agad namang sinang-ayunan ni Lord Zhao. Humakbang si Lord Zhao, ngumisi, nag-release ng divine energy, na pansin ito ni Senior Lin. How dare you, sambit ni Jokun, ito raw ay ang Reincarnation Heaven Sect, at idinagdag ng isa na sila ay mga VIP guests ng Reincarnation Heaven Sect. Ngunit sumugod lang si Lord Zhao, inextend ang kanyang kanang kamay, nag-infuse ng chi. Ang mga ito raw ay nag-commit ng walang kapat-awarang kasalanan dahil sa ginawang pag-insulto ng mga ito sa kanyang master. Maririnig ang mga pagsigaw at pag-crack ng mga buto. Pagbaling ng shot ay tumaob na ang dalawa. Makikita ang pagkabahala ni Fairy Lee. Sinabi ni Lord Zhao na though ito ay isang babae, ang trato ng kanyang master sa mga lalaki at kababaihan ay pantay lang. Napahingi na ng tulong si Fairy Lee kay Senior Lin na agad na sumigaw upang pigilan si Lord Zhao, ngunit nagpatuloy lang si Lord Zhao sa pagsugod. Binigyan ng isang sampal si Fairy Lee, agad na bumalik kay Chen Fan, master na gawa niya na raw. Good to go ni Chen Fan. Chen, sabat ni Senior Lin, ang ginawa raw nito ay kalabisan na, ngunit sumagot lang si Chen Fan na since ang mga iyon ay mayroong lakas ng loob na magsalita ng ganon, pues kailangan nilang bear ang consequences. Sumagot si Senior Lin na though ang sinabi ng mga iyon ay offensive, napaka-disrespectful daw. na bigyan ni Chen Fan ng instruction ang kanyang servant na saktan ang mga guest ng kanilang Reincarnation Heaven Sect. So ano naman kung ganun, patanong na tugon ni Chen Fan. Hindi nakaimak saglit si Senior Lin, bumaling humakbang pa sarcastic na isinaad na siya ay umaasang ito ay palaging magiging confident at proud. Lumingon at idinagdag na kailangan nitong malaman na ang isang half-step greater deity ay invincible. Mula doon ay kumalat na sa buong city ang patungkol sa nangyari. Sinabi ng iba na ang taong iyon ay isa pa lamang innate level cultivator. Napakayabang na. Paano pa raw kaya kapag ito ay naging isa ng Golden Core Cultivator? Ito raw ay isang napakalaking insulto sa kanila, napakalaking disrespect para sa kanilang Reincarnation Heaven Sect. Sa Zuan Tian Peak ay makikita ang pagbulusok ng isang golden energy. Hasigaw ng mga tao. Si Celestial Maiden Shen Shi raw ay lumabas na mula sa kanyang seclusive cultivation, nang biglang nagsalita si Shen Shi. Siya, saad niya, siya na si Shen Shi ay lubos na nagpapasalamat sa kanyang mga kapwa cultivators na narito.
7 araw mula ngayon siya ay sasalang sa Golden Core Thunder Tribulation dito mismo sa Zuan Tian Peak. Hayaan daw siya ng mga itong imbitahan ang lahat ng mga experts na sumaksi sa seremonya. Mula doon ay kumalat na sa buong Reincarnation Heaven sect ang patungkol sa paglabas ni Shen Shi mula sa kanyang seclusive cultivation. Ito raw ay great, dapat lang na sila ay mag-celebrate sa pagiging kauna-unahang Divine Maiden ni Shen Shi sa kanilang Reincarnation Heaven sect. Hasigaw ng isa, si Celestial Maiden Shen Shi raw ay napakamakapangyarihan, at higit sa lahat ito ay napakaganda. Gayunpaman sinabi ni Chen Fan na mayroong hindi tama rito. Anong problema brother, tanong ni Xiao Mang. Sumagot si Chen Fan na ang ginawa ni Shen Shi ay masyadong pagmamadali. Sa talent na mayroon ito, tanging 10% lang ang posibilidad para sa kanya na makakuha ng Divine Golden Core kahit na ito ay sumailalim pa sa loob ng 50 taong cultivation. Ang subukang abutin ng isang Divine Golden Core sa loob lang ng 4 na taon ng seclusive cultivation, ang success rate nito ay halos 0. Sinabi ni Chen Fan na tumungo sila doon, oras na upang tapusin ang lahat ng ito. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Zuan Tian Peak, kung saan makikitang nagtipon ang ilang mga cultivators mula sa iba't ibang sekta at mga realms. Mula sa Nifo Heaven Realm, sigaw ng isa ang Great Elder ng Black Buddha sect kasama ang ilang mga disciples. Sila raw ay narito upang saksihan ang seremonya. Narito rin ang Vice Master ng Haotian Sword sect kasama ang kanilang ilang mga elders at mga swordsmen. At narito si Celestial Maiden Longhua ng Zhanglong Heaven Realm bilang representative ng kanilang patriarch. Sinabi ni Elder Chong Zuan ng Reincarnation Heaven sect na ang huling pagkakataon daw na nagkaroon ng ganitong tagpo ay nung naging greater deity si Ancestor Hongyang. Hindi raw ba? Oo, ganoon nga, tugon ni Elder Tiangang. Sinabi ni Great Elder Lin Shan kay Elder Yuelong na narinig niya rong ang elder brother ng disciple nito ay mayroong maraming in-injure na mga tao. Sumagot si Elder Yuelong na ang taong iyon daw ay medyo mayabang, ngunit ang arguments nito laban sa ilang mga youngsters ay harmless. Anong harmless, sabat ni Elder Juyan, ito nga raw ay nag-provoke ng galit sa mga tao at nagdulot ng displeasure sa mga geniuses ng ibang mga sekta at inaakusahan ang kanilang Reincarnation Heaven sect na nagpasilong ng isang sanggano. Mga elders, saad ni Grand Elder Lin Shan, ang kanilang Reincarnation Heaven sect daw ay hindi makikialam sa mga disputes na sinimulan ng taong iyon na agad namang sinang-ayunan ng ibang mga elders. Shan, sambit ni Elder Yuelong sa kanyang isip, kung ito ay hindi isang nascent soul greater deity at top sa longevity list o kaya naman kasing lakas ng King of Peel na si Chen Beichuan, ang mga elders ng Reincarnation Heavenly sect ay hindi ito pababayaan. Sinabi ni Wang Xuanlong na kung nandito ang King of Peel, saan kaya ito o upo? Idinagdag ni Kalbo na kung ang King of Peel ay narito, ang lahat ng mga geniuses ay iuyuko ang kanilang mga ulo, at sinabi naman ni Celestial Maiden Longhua na iyon ay tiyak. Hasambit ni Senior Lin si Xiao Hong na number 7 sa longevity list, si Gu Xiaonong na number 5 at Jun Aochang na number 2 ay narito rin. What ipiti dagdag ni Miss Hua Hongying dahil wala raw rito ang King of Peel na naging napakatanyag sa Northern Desolate Realms 1 taon na ang nakararaan. Hasambit ng isa, narito raw ang kanyang senior brother yung Chen daw na yun ay haharapin ang kamatayan. Tama yun, tugon ng isa, ang first disciple ng kanilang Guiming sect at maging ang kanilang sect master ay narito rin, papatayin nila ang brat na iyon. Rest assured, dagdag ni Fairy Lee, ang mga elders daw ng Reincarnation Heaven sect ay hindi magbibigay ng cover para kay Chen. Great, sambit ng isa, kapag ka iyon ay nang ahas na pumunta rito, iyon ay mamamatay. Tingnan mo yung nasa entrance, saad naman ni Jo Kwon. It's him, dagdag ng isa pa, talaga raw palang ito ay nang ahas na pumunta. Good, papahilingin niya raw itong sanay ito'y hindi na ipinanganak pa. Hasambit ni Guiming Zi, tinitiyak niya rong makukuha ng kanilang Guiming sect ang paghihiganti. Tama ayon, dagdag pa ni Blade Master Gongsun Liang, kailangang turuan daw nila ito ng leksyon. Napasabi si Miss Hua Hongying na ito ang napala nito sa pag-act ng reckless, at mapapansin naman ang pag-aalala ni Xiao Mang. Nagtanong si Miss Ning kung bakit mayroon pa ring courage ang mga ito na pumunta rito. Idinagdag ni Miss Ning Zhou na ang kanilang mga elders ay nag-decide ng ito ay hindi tutulungan, ngunit sumagot lang si Chen Fan na salamat sa concern, pakiusap, tulungan daw sila ng mga itong ipasa ang mensahe.
Shen sambit ni Miss Ning talaga raw bang magpupumilit itong pumasok ito raw ay talagang papatayin ng mga iyon doon, ngunit nag-abot lang ng kung anong bagay si Chen Fan nagsabing ito ay ang kanyang regalo para kay Celestial Maiden Shen Shi. Pakiusap sambit ni Miss Ning Zhou pakiusap ibigay daw nito ang kanyang buong pangalan. Napansin ni Chen Fan ang killing intent na iniimit ng tatlo hahasambit ni Gongsun Liang ito raw ay mamamatay maya-maya lang. Sinunod ni Chen Fan ang sinabi ni Miss Ning Zhou nagpakilala, siya raw ay si Chen Baixuan ng Chinese clan kasama ang tatlong mga maid servants at si old servant Zhou Juxian. Sila ay narito upang i-congratulate si Celestial Maiden Shen Shi at upang magbigay na rin ng tatlong top-grade heaven pills bilang regalo. Makikita ang reaksyon ng magkapatid Chen sambit ni Miss Ning Chen Baixuan sa ad ni Miss Ning Zhou sa kanyang pagkabigla. Tatlong top-grade heaven pills patanong na sambit ni Guiming Ze King of Peel ng Northern Desolate Realms Chen Baixuan dagdag ni Gongsun Liang na bitawan ni Senior Lin ang bagay na kanyang hinahawakan, ang elder brother daw pala ni Xiao Mang actually ay si Chen Baixuan, at mapapansin ang reaksyon ng isa pa. Napasabi si Xiao Mang na minsan niya nang narinig ang patungkol sa pangalan ng King of Peel ang akala niya iyon ay isa lamang coincidence na sila ay mayroong parehong pangalan. Hindi niya raw naisip na ito pala talaga ay ang kanyang elder brother. Sambit ng isa talaga bang ito ay si Chen Baixuan hindi isang fake? Narinig niya raw na ito ay nagko-cultivate ng wood element divine techniques. That's him dagdag ng isa tingnan daw nito ito ay binati ni na Wang Xuanlong at ng iba pa. Hasigaw ng isa ang mga geniuses ng longevity list ay tumungo na rin upang i-welcome ito. Ang mayroong gray na buhok ay ang number 7 sa longevity list na si Xiao Hong, ang nasa gitna ay ang number 2 na si Jun Aochong, at ang isa naman ay ang number 5 na si Gu Xiaonong. Hasambit ni Elder Yuelong so ito ay ang King of Peel ng Northern Desolate Realms kaya raw pala ito ay napaka, ngayon paano raw ba magre-react ang kanilang Reincarnation Heaven sect? Ancestor sambit ni Senior Lin sa kanyang isip pakiusap wag daw itong sumalubong pakiusap wag. Gayunpaman ang Grand Elder ay humakbang nakasabay ng ilang mga elders. Nagbigay ng order ang Grand Elder na buksan ang middle gate, magpahanay ng 100 mga tao at mag-form ng cloud ladder. Lahat ng mga elders sumunod sa kanya upang i-welcome ang kanilang distinguished guest at ganoon na nga ang nangyari. 100 mga immortals ang hamanay upang mag-form ng 1,000 talampakang hagdan, ang lahat ng ito ay upang i-welcome ang isang greater deity. Nagpasalamat si Chen Fan sabay baling sa dalawa nagtanong kung siya ba ang tinitingnan ng mga ito. Hindi sambit ng mga ito. O ganoon ba tugon ni Chen Fan ang akala niya raw ang mga ito ay maghihiganti patungkol sa nangyari sa Fan Mansion. Hindi definitely not sambit ng isa ipinapangako niya wrong hindi, at sinabi naman ni Guiming Zi na silang lahat ay narito lang upang i-welcome ang King of Peel. Fine tugon ni Chen Fan sabay baling. Inangat ang kanang paa sinimulang humakbang sa unang baitang ng hagdan. Huminto lumingon, at idinagdag na kung mayroon man sa kanilang gustong maghanap ng gulo, pakiusap sila raw ay maging handa ng husto. Mas maigi kung ang papuntahin daw nila ay ang kanilang mga sect masters o kaya naman mga elders, dahil ni hindi nga raw kayang talunin ng mga ito ang kanyang matandang servant ang mga ito ay napakahina. Mula doon ay binilisan na ni Chen Fan sa pag-akyat, at sa itaas ay bumungad sa kanya ang pagbati ng mga elders ng Reincarnation Heaven sect at ilang sandali pa ay makikitang sila ay nasa hapagkainan. Tumayo ang Grand Elder nagpasalamat sa lahat ng pumunta upang sumaksi sa seremonya, sila raw na mga cultivators ay dapat na mag-compete gamit ang kanilang mga techniques. Maglaban para sa pwesto bilang leader, ang kanilang sect ay naghanda ng quasi-heaven treasure bilang regalo sa mananalo. Hasambit ng isa narito na raw ang highlight, ang pinakamakapangyarihang cultivator ay ang siyang pinaka-nirerespeto sa cultivation world. Idinagdag ng isa na ang King of Peel ay respected, ngunit ang maging leader ay mas convincing. Agad na lumipad si Li Chen nagpakilala siya raw ay isang swordsman na nagmula sa Chanshuan, gusto niyang i-challenge ang King of Peel na si Chen Baixuan. Lumipad na rin si Gongsun Kui mula sa Gongsun family, Guiming Zi mula sa Guiming sect, ang Blade Master na si Liang, at ang rank number 7 sa longevity list na si Xiao Hong. Siya raw ay nagmula sa Demon Suppressing Heaven sect, siya ay narito upang i-challenge ang King of Peel na si Chen Baixuan,
pakiusap wag daw itong magpipigil sa pagbigay ng advice. Mula doon ay lumipad na rin ang iba pang mga geniuses upang e-challenge si Chen Fan hasambit ng isa na patanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ang 9 na mga geniuses ay sabay na humamon kay Chen Baekchuan dagdag ng isa hindi ba't ang bagay na ito ay medyo kalabisan na, hindi tugon ng isa ito raw ay ang tamang etiquette sa pag-welcome sa isang greater deity? Ito ay hindi laban sa pagitan ng mga peers kundi juniors laban sa isang senior ito ay ang tunay na intensyon ng mga ito. Sinabi ni Elder Yuelong na the more na mas great ang reputasyon na mayroon ka, ay the more na mas great ang responsibilidad na kailangan mong dalhin at mapapansin naman ang malahudas na pagngisi ng Grand Elder. King of Peel saad ng Vice Master ng Tianzuan Sect ipakita raw nito ang kanyang mga kamay, at ipaalam sa mga ito ang kapangyarihan na mayroon ng King of Peel. Tama yun saad ni Elder Juyan ang mga ito raw ay mga hamak lang na juniors, kayang-kaya niya itong talunin sa taglay niyang kapangyarihan. King of Peel dagdag ni Gui Mingzi ito raw ba ay natatakot, kung ito raw ay umalis at humingi ng tawad sa kanila ngayon, maaaring patawarin pa raw nila ito. King of Peel dagdag ng Grand Elder mas maiging wag daw nitong biguin ang sinsiridad ng mga ito, dahil kapag ka nagkaganon ay madudumihan ang reputasyon na mayroon itong ngunit uminom lang ng tsaa si Chen Fan. Napatingin ang isa kay Chen Fan na pasabi sa kanyang isip na kung ito ay papayag kailangan nitong harapin ang 9 na mga geniuses ng sabay at tiyak na matatalo. Sa kabilang banda kapag ka ito ay tumanggi ang reputasyon nito ay masisira sa madaling salita ito ay isang dead end para sa kanya, ano ang pipiliin nito? Ibinaba ni Chen Fan ang maliit na mangkok ano 9 lang sambit niya ito raw ay kakaunti. Umatake raw ang mga ito nang sabay siya ay nagmamadali. Ano kakaunti saad ni Li Chen anong sinabi niya dagdag ng isa, at nagtanong naman ang isa pa kung tama ba ang narinig niya. Haha King of Peel sambit ni Senior Lin malamang ito raw ay takot na kaya ngayon ito ay nagyayabang na lang, bastos sambit ni Chen Fan sabay pakawala ng isang sampal na siyang naging dahilan upang bumulusok pa ibaba si Senior Lin Xiao nagtamo ng injury. Kapangahasan sambit ni Elder Juyan ang ginawa raw nito ay hindi lang paghagupit kay Lin Xiao, ito rin ay pag-insulto sa kanilang Reincarnation Heaven Sect. Napakayabang sambit ni Elder Yuelong, Chen saad ng Grand Elder ito raw ay hinihintay na ng 9 na mga geniuses. Sinabi ni Chen Fan na once na magsimula na siya ang pagpipilian lang nila ay ang mabuhay o mamatay. Sinabi ni Gongsun Kui na ang buhay at kamatayan ay hindi na mahalaga sa isang competition pakiusap gawin daw nito ang kailangan niyang gawin. Fine tugon ni Chen Fan agad na lumipad paitaas, napasabi ang mga nasa ibaba na ang earthshaking na battle na ito sa pagitan ng mga geniuses na hindi pa nangyayari sa nagdaang ilang libong taon ay nagsimula na. Napatanong ang ibang mga geniuses na nasa ibaba kung sino ang mananalo si Chen Baekchuan ba o ang 9 na mga genius. Nagbigay ng order ang Grand Elder na lagyan ng harang ang battlefield everyone sumunod daw ang mga ito sa kanya upang i-set up ang harang, upang maiwasang maapektuhan ang iba. Nagtanong si Chen Fan kung sino ang mauuna, ngunit mas maigirong magtulungan na silang lahat upang siya ay makasave ng time. Nag-release ng chi si Gongsun Liang, hayaan daw nitong ma-experience niya ang unrivaled magic ng King of Peel. Agad na umatake ngunit napakadali lang itong hinarang ni Chen Fan gamit ang isang defensive art. Nagpakawala ng isa pa si Gongsun Liang ngunit sinalubong lang ito ni Chen Fan gamit ang isang pitik na pasigaw si Gongsun Liang, vulnerable saad ni Chen Fan. Sumunod si Gongsun Kui hayaan daw nitong ma-experience niya ang marvelous power ng King of Peel agad na nagpakawala. Basurang galaw sambit ni Chen Fan dineflect ang atake gamit lang ang isang finger slash dumiretso patungo kay Gongsun Kui kaya agad nitong inactivate ang lahat ng mga defensive treasure na mayroon siya upang i-block ito. Lumapit ang iba tulungan daw nila si Gongsun Kui. Napakahina sambit ni Chen Fan umatake raw ang mga ito sa kanya ng sabay. Sumigaw ang isa na umatake sila ng sabay, napatanong si Xiao Hong sa kanyang isip kung matatalo niya ba si Chen Baekchuan. Biglang nagkaroon ng pagsabog hahagud sambit ni Chen Fan sumugod, masama ito sambit ni Xiao Hong sa kanyang pagkagulantang ang physical body daw pala nito ay napaka-makapangyarihan. Umatake na si Chen Fan na pa-cover si Xiao Hong ang physical body raw nito ay talagang napaka-makapangyarihan, hahakom again sambit ni Chen Fan sumugod uli sinuntok sa dibdib ang isa binigyan ng palm fist ang isa pa,
sumugod patungo kay Xiao Hong na siyang ikinagulantang nito agad na nagbigay ng order sa ibang mga genius na mag-set up ng formation at ganoon na nga ang nangyari. Ito ay walang silbi sambit ni Chen Fan ni hindi nga raw nito kayang tumanggap ng kahit na isang suntok man lang mula sa kanya, nagbigay ng isang matinding suntok na siyang naging dahilan upang mabuwag ang formation. Sinabi ni Chen Fan na oras na upang tapusin ito. Watch out, sigaw ni Xiao Hong. Wasak ang isang genius at makikitang nasa kamay na ni Chen Fan ang core nito. Sinabi ni Chen Fan na ito ay isa lamang cannon fodder. Dinurog agad na bumaling kay Gui Mingzi na siyang ikinabahala nito. Napasigaw ng wag, masama ito sambit ni Gang Sanliang, nagpakawala ng isang slash ngunit napakadali lang itong iniwasan ni Chen Fan. Agad na nagdash patungo kay Gui Mingzi. Lumapit daw ito sa kanya. Napasabi si Gui Mingzi na siya ay hindi makagalaw, hindi siya makakatakas. Inilapat ni Chen Fan ang kanyang kanang kamay sa leeg ni Tu Yangman. Saad niya, sinabihan niya na raw ito na magdala ng mga sect masters at mga elders kung gusto nitong humamon sa kanya. Bakit hindi ito nakinig? Ano ang gagawin mo? Tanong ni Gui Mingzi. Bitawan mo siya, sigaw ni Xiao Hong at nagbigay ng utos na umatake ng sabay at ganoon na nga ang nangyari. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Tugon ni Chen Fan kay Gui Mingzi. Ano sambit nito? Papatayin daw ba siya nito? Nagkaroon ng pagsabog at makikitang hawak na ni Chen Fan ang kanyang core. Hindi sambit ni Gui Mingzi. Pakiusap, spare daw nito ang buhay niya. How dare you, sigaw ng isa. Pakawalan mo siya, sigaw ng iba pa. Sinabi ni Xiao Hong na tumigil na raw ito. Ngayon din tinatanggap na nila ang pagkatalo. Pakiusap, itigil niya na ito ngayon din. King of Peel, pakiusap, spare mo ang buhay ko. Pagmamakaawa ni Gui Mingzi. Pakiusap, King of Peel, maawa raw ito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na huli na para doon dinurog ang core ni Gui Mingzi. Ano sambit ni Li Chen? Talagang pinatay nito ang isang genius. Idinagdag ni Xiao Hong na parang napakadali niya lang itong ginawa. Idinugtong ni Gang San Kui na tila ba ito ay pumapatay lang ng hayop. Sinabi ni Chen Fan na sa huling check niya ang mga ito ay walang kinalaman patungkol sa nangyari sa Fan Mansion, yet ang mga ito ay sumusubok na patayin siya sa pagkakataong ito. Ano raw ba ang binabalak ng mga ito? Chen, makinig ka sakin, sabat ni Gang San Kui, ngunit nag-infuse lang ng chi si Chen Fan at nagsabing obviously ito raw ay gamatong ng pasekreto, mamatay daw ito sabay lapat ng atake sa mukha ni Gang San Kui. Sumabog. Master, sigaw ni Gang San Liang. Makikita ang dahan-daang pagbagsak ng core ni Gang San Kui sa ere. Sinabi ni Chen Fan na wag na siyang i-provoke pa nito sa kanyang next life. Dinurog gamit ang kanyang paa. How dare you, sigaw ni Gang San Liang. Ang pangahas naman daw nitong patayin ang kanyang young master. Ito raw ay ang Blood Kin at pinaka-pinapapahalagahang descendant ni Ancestor Gang San. O tugon ni Chen Fan, kung ganun sabihin nito kay Ancestor Gang San na tumungo sa kanya, maaari niya raw itong isunod nang magkita silang muli ng kanyang grandson ng libre. Makikita ang reaksyon ni Gang San Liang hindi nakaimik, nang biglang mayroong dumating stop. Sigaw ng mga ito. Tinatanggap na raw nila ang pagkatalo, tumigil na raw ito. Sinabi ni Chen Fan na silang mga cultivators ay hindi natatakot sa kamatayan kapag sila ay nakikipaglaban o kaya naman nakikipagdebate sa mga techniques. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ng isang elder ng Gang San family na tinatanggap na nila ang pagkatalo, tinatanggap na nila ang pagkatalo. Tumingin si Chen Fan sa ibang mga genius, nagtanong kung kamusta naman ang mga ito. Magalang na sumagot si Xiao Hong na ang skill nito ay higit na nakahihigit sa kanila. Tinatanggap na raw nila ang pagkatalo. Bravo, King of Peel, saad ng Gang San elder at ilang sandali pa ay bumaba na si Chen Fan. Shen Baixuan ng King of Peel bungad ni Wang Xuanlong. Indeed ito raw ay nagli-live up sa kanyang reputasyon. Agad na tumakbo si Xiao Mang upang yakapin si Chen Fan. Sinabi ni Elder Juyan na ang might at prowess nito ay nagpahangat nagpasindik sa kanilang lahat. Ngunit Chen, hindi pa rin daw ideal na mayroong buhay na nawala. Hasambit ni Chen Fan, mukhang ito raw ay nagsasalita para sa kapakanan ng mga taong iyon. Ano, gusto raw ba nitong umakyat sila sa stage at maglaban? Elder, wag daw itong mag-alala, isang kamay lang ang gagamitin niya sa pagkakataong ito. Hindi tugon ni Elder Juyan. No need nang biglang makikita ang pagsayaw ng mga kidlat. Great Elder, sambit ng isa. Ano pa raw ba ang hinihintay ni Shen Shi? Sumagot ang Grand Elder na isang esteemed guest, isang individual na maaaring makatulong kay Shen Shi na makasalang ng ligtas sa Thunder Tribulation. Hasambit ng isa, at sino naman daw ba ito?
narito na siya sambit ng Grand Elder ang First Heavenly General ng Pale Emperor, kasabay ang successor ng Medicine God. Ang mga ito ay narito na upang mag-observe sa seremonya. Hasambit ni Lin Xiao ang pagdating ng tunay na Medicine God at Pale Emperor, titingnan niya raw kung ang bogus na King of Pale na ito ay mangangahas na kunin ang main seat. Hasambit ng iba such majesty such extravagance, ito raw ay ang first disciple ng Pale Emperor at ang first heavenly general na nagsisilbi sa ilalim ng patnubay ng Pale Emperor, at ang successor ng Medicine God ang Demigod Legacy na pumapangalawa lang sa Dishen Mountain. Nagbigay galang ang Grand Elder nagsabing ang Reincarnation Heaven Sect ay wini-welcome ang Highness ng Medicine God Sect at si Heavenly General Zhang. Sumagot ang isang boses na ang Reincarnation Heaven Sect at ang Medicine God Sect ay tens of thousands of years nang magkasanggang dikit, pinuprotektahan ang likod ng bawat isa kaya hindi na nito kailangang maging napaka-formal pa, tawagin na lang daw siya nitong Yao Shenzi. Bumukas ang pinto ng carriage at lumabas na nga si Yao Shenzi at si Heavenly General Zhang. Your Highness, General Zhang sambit ng Grand Elder inaasahan daw nila ang assistance ng mga ito upang matulungan si Shen Shi na mabuo ang kanyang Golden Core. May inilabas na maliit na box si Yao Shenzi dinala niya raw ang secret divine elixir ng kanilang sect, ang 3-cycle reincarnation peel. Ito raw ay mayroong kakayahang i-increase sa 30% ang success rate ni Shen Shi. Ang peel din na ito ay ang siyang tumulong sa kanya noon upang mabuo ang kanyang Super Golden Core. Pangiti itong tinanggap ng Grand Elder nagpasalamat kay Yao Shenzi, at salamat din daw sa Medicine God Sect agad na iniabot kay Miss Hua Hongying ang elixir bilasan daw nito ibigay niya na ito sa Celestial Maiden nang biglang nakialam na naman si Chen Fan nagsabing teka lang. Chen ano ang ibig sabihin nito tanong ng Grand Elder? Sumagot si Chen Fan na ang 3-cycle reincarnation peel ay isang defective product, isang half-baked lang daw na divine golden core ang mabubuo ni Shen Shi kapag kinunsam niya ito sisirain lang nila ang cultivation nito. Nonsense sigaw ng isang elder idinagdag ng isa na itikum nito ang kanyang bibig tinawag na ignorant ron si Chen Fan, how dare you dagdag ng isa pa ang pangahas naman daw nitong siraan ang divine elixir ng Medicine God Sect. Hasambit ni Yao Shenzi ito raw ba yung impostor na King of Peel ang Chen Baixuan ng Northern Desolate Realms? Ang pagiging isang King of Peel ay may kukonsulta lang sa Medicine God Sect kailangan daw nito ang acknowledgement ng kanyang sect bago nito magamit ang title na King of Peel. Sumagot si Chen Fan na oo siya yung tinutukoy nito, sinabi ni Yao Shenzi na siniraan nito ang isang divine sect at minususe ang isang mahalagang title. Kaya kung tatalian nito ang kanyang mga kamay at lumuhad sa harap ng North Sea ng Medicine God Sect sa loob ng 100 taon, baka espare niya pa raw ang buhay nito. Ngunit kung hindi naman, base sa divine law ng Tianhuang, pinatatag at pinadakila ng lahat ng mga sect sa buong Tianhuang at in-issue ng Dishen Mountain, ang krimen na ginawa nito ay mayroong kaparusahang kamatayan. Hasambit ni Chen Fan divine law ng Tianhuang, so ang mga ito raw pala ang nag-issue sa Tianhuang Divine Law. Dahil sa mga ito milyon-milyong mga Chinese ang natanggalan ng karapatang mag-cultivate, at ngayon binibigyan ng mga ito ang Reincarnation Heaven Sect ng isang defective na divine elixir gustong maging isang mahinang divine golden core cultivator si Shen Shi katulad nito, binabalak na sirain ang buong cultivation ni Shen Shi. Huwag kang gumalaw sigaw ng isa papatayin nila ito kapag humakbang ito ng isa pa. Chen Baixuan saad ng Grand Elder nagtanong kung ano ang ginagawa nito, binabalak daw ba nitong i-offend ang highness ng isang divine sect. Gayunpaman pumadyak lang si Cheng Fan sabay release ng demonic aura, yang mansaad ni General Zhang napaka-foolish daw kung sasaktan nito ang kanyang sarili. Get lost sigaw ni Chen Fan sabay pakawala ng isang suntok tumilapon si Yao Shenzi at ang iba pang mga nahagap. Ano ang ginawa niya patanong na saad ng isa? Ano sinuntok nito si Yao Shenzi sambit ng isa pa ang Chen Baixuan daw na ito ay napaka-reckless. Hasambit ng isa siya raw na si Jun Aochang, ay papayag lamang na makipaglaban hanggang kamatayan laban sa isang hero na katulad nito. Sinabi ni General Zhang na si Yao Shenzi ay ang future master ng Medicine God Sect kahit nga raw ang isang greater deity ay hindi nangangahas na i-offend ito, ngunit ito nang ahas pa raw talaga itong atakihin ang highness. Gayunpaman sumagot lang si Chen Fan na maaaring sa mga mata nito ang taong iyon ay ang highness ng kung anong sect man iyon ngunit para sa kanyang mga mata,
Ito ay isa lamang walang silbing mongrel na hindi tumitigil sa pagtahol. Sumugod ang ilang mga cultivators, patayin daw nila ang taong ito. Ang pangahas naman daw nitong insultuhan si Yao Shenzi, patayin daw nila ito, ngunit isang demonic art lang ang sumalubong sa kanila, maririnig ang mga pagsigaw at paghingi ng tulong. Hasambit ni General Zhang, ang demonic technique daw nito ay impressive, subalit sa ginawa nitong pag-offend sa Medicine God Sect at sa Pil Emperor, ito lang daw ba ang inaasahan nito? Tumayo si Yao Shenzi, Chen Beixuan, hinahanap daw nito ang kamatayan, agad na lumipad paitaas, sinasabi raw nitong ang kanyang Golden Core ay defective, umatake ngayon, ipapakita niya raw ang true prowess ng Divine Golden Core. Hasambit ni Jun Aochang, ito raw ay ang Virulent Demon Slaying Sword, isang celestial sword na imbued ng virulent poison. Ngunit nirefine niya ito at naging isang divine light at kontrolado ng kanyang will. Nagpatuloy sa paglay si Jun Aochang, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na ito ay parang isa lamang langgam, nagcast ng space art upang higupin ang atakeng paparating, sabay hampas ng isang suntok sa pagmumukha ni Yao Shenzi, agad na bumagsak, sumadsad, tumalsik ang mga dugo. Bumangon ito raw ay imposible, paano raw nangyaring ito ay hindi nasaktan ng Virulent Demon Slaying Sword? Sumagot si Chen Fan na sinabi niya na, ang Divine Golden Core kuno nito ay defective, walang pinagkaiba sa isang ordinaryong Golden Core. Hindi sigaw ni Yao Shenzi, siya raw ay hindi naniniwala, inilabas ang Taisho Divine Cauldron, pagmasdan daw nito ang kanyang Invincible Divine Embodiment, milyong mga kalaban ang mabubura kapag lumabas na ang cauldron na ito. Hasambit ni Elder Yuelong, inilabas na raw ni Yao Shenzi ang embodiment ng kanyang Golden Core, ito ay nagsisimula ng mag-all out, ngunit bigla itong binasag ni Chen Fan gamit lang ang isang suntok. Napaluhod si Yao Shenzi, napatanong kung paano ito naging posible, paanong nangyaring nagawa nitong mabasag ang kanyang Taisho Divine Cauldron sa isang suntok lang, wag daw nitong sabihing ito ay isang greater deity na naabot na ang nascent soul. Subalit sa muli ay sumagot lang uli si Chen Fan na sinabi niya na, ang Golden Core na mayroon ito ay isa lamang defective na inferior product. Ano, gusto nitong mag-refine ng isang tunay na 3-cycle reincarnation pill gamit ang amateur skill na nakuha nito mula sa kanyang sect, ito raw ay nananaginip. Ito ay hindi maaari, sambit ni Yao Shenzi, ito raw ay hindi totoo. Dapat siya raw ay ang pinakamalakas, siya ay isang Divine Golden Core, siya ay ang chosen son of God, at mapapansin ang paghakbang ni Chen Fan patungo sa kanya. Tigil, sigaw ni General Zhang, nag-release ng external energy, makikitang nakatuon na sa batok ni Yao Shenzi ang paa ni Chen Fan. Sinabi ni Chen Fan na buksan nito ang kanyang mga mata, pagmasdang mabuti, ito ay ang itsura ng tunay na Divine Golden Core, at ganoon na nga ang ginawa ni Chen Fan. Makikita ang mga demonic hands na dahan-daang humahaplos sa katawan ni General Zhang, nag-switch ng tempo, napasigaw si General Zhang, pinagpupunit-punit na siyang ikinagulantang ng lahat. Ano, sambit ng isa, napatanong kung ano itong nakikita niya, my God, saad ng isa, ito na raw ba ang katapusan ng mundo? Napasabi ang Grand Elder na si Zhang Bui ay pinagpupunit-punit ng pinong-pino, ni wala nang natira sa kanya kahit nakaluluwa, ang taong ito raw ay napaka-fearsome, he's dead, ang first disciple ng Pil Emperor ay patay na parabang doornail. Xiao Mang, sambit ni Sisi, ang brother daw nito ay napaka-powerful, yup, of course, tugon ni Xiao Mang. Ano, saad ni Chen Fan kay Yao Shenzi, nakita raw ba nito? Iyon ay ang tunay na Divine Golden Core. Ito ay imposible, sambit ni Yao Shenzi, ang mga records daw ba na naipasa sa kanilang sect ay mali na sa umpisa pa lang, ano, siya ay hindi isang Divine Golden Core, siya ay hindi chosen son of God. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na paano naman daw ba mabubuo ang isang Divine Golden Core gamit lang ang defective na Divine Elixir nito. Ano, gusto nitong matamo ang Divine Golden Core nang walang pagsusumikap at pagtityaga, great bestowal mula sa kapalaran at great prowess. Nagcast ng isang spell na tinawag niya, maaari na raw itong mamatay ngayon. Tigil, my friend, pighil ng Grand Elder at iba pang mga members ng Reincarnation Heaven Sect, wag daw nitong patayin si Yao Shenzi. Sinabi ng isang elder na ang reserves ng Medicine God Sect ay higit na nakahihigit kaysa sa Pil Emperor. Chen, maaaring ito raw ay malakas, ngunit paano nito lalabanan ng isang greater deity? Chen, dagdag ng Guiming Sect Master, although ang Medicine God Sect daw ay dwindled pagdating sa power, ito pa rin ay isang supremacy na naghahari sa lahat ng mga sekta, ito ay hindi isang bagay na maaari nitong ma-provoke.
Shen dagdag ng isa pa mas maiging tumigil na raw ito rito, ngunit sumagot lang si Chen Fan na gusto niya itong patayin. Pipigilan daw ba siya ng mga ito? Sinabi ng Grand Elder na ang Medicine God Sect ay minsan nang nakapag-produce ng isang divine deity. Ito ay isang sect na nire-respeto ng lahat, nire-represent nito ang unfaltering na way of Tao. Isa pa ang mga ito rin ay alay ng Reincarnation Heaven Sect, kaya hindi niya raw mahahayaang ang kanilang chosen successor na si Yao Shenzi ay mamamatay sa kanyang sariling grounds. Napasabat si Xiao Mang napasabi sa Grand Elder na paano nito nagagawa ang bagay na ito. Ang Yao Shenzi raw na ito ay nagtangkang magbigay ng defective medicine para kay Sister Shenxi. Lumingon si Miss Hua Hongying, sinabihan si Xiao Mang na ito ay ang realidad. Maaaring ang mga elders raw ay hindi gusto si Yao Shenzi, gayunpaman, hindi rin nila maaaring i-ignore ang Chen Beixuan. Sambit ni Yao Shenzi, siya raw ay hindi nito maaaring patayin, dahil kapag pinatay siya nito violate nito ang Tianhuang Divine Law at malalabag ang unfaltering na way of Tao. Tiyak na ito raw ay ikakagalit ng husto ng Dishen Mountain. At tiyak na ito ay hahantingin ng mga ancestors ng kanyang sect kahit na sa kasulok-sulokan ng mundo. Ngunit idiniin lang ni Chen Fan ang kanyang paa na siyang naging dahilan upang mapasuka ng dugo si Yao Shenzi. Sumigaw ang isang elder na itigil na nito ang ginagawa niya. Shen Beixuan, sigaw ng isa, nagtanong kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Shen, saad ng Grand Elder, kapag ito raw ay nang ahas na patayin si Yao Shenzi, kalimutan na lang daw nito ang patungkol sa pag-alis mula rito sa Reincarnation Heaven Sect. Nag-perform ng hand sign, sinimulang i-activate ang Great Reincarnation Formation of 36 Ways kasabay ng iba pang mga elders. Shen, sambit ni Elder Yuelong, kinupkup daw nila si Xiao Mang sa nagdaang 4 na taon, kaya ano raw ba sa tingin nito kung i-exchange nila ang favor sa pamamagitan ng pag-spare nito sa buhay ni Yao Shenzi? O tugon ni Chen Fan, ibabalik niya raw ang pabor. Ngunit sino raw ba ito upang diktahan siya na si Chen Beixuan sa kung ano ang dapat niyang gawin at makikita ang pagtalsik ng mga dugo ni Yao Shenzi? Hasigaw ng Grand Elder, talaga rong ito ay nang ahas na patayin si Yao Shenzi? Mapapansing ini-enjoy ni Jun Aochang ang nangyayari. Valiance ito raw ay valiance, saad niya. Katapusan mo na, sigaw ng isa, tiyak na ipaghihiganti raw ng ancestor si Yao Shenzi at ang Dishen Mountain ay maghaharbor ng matinding puot. Maingay, sambit ni Chen Fan, pinasabog. My sect brothers, sambit ng Grand Elder, pag-isahin daw nila ang kanilang lakas upang patayin ang demonic monster na ito. Agad na umatake ang mga elder, nagkaroon ng pagsabog. Sumigaw si Xiao Mang na ang kanyang brother ay hindi isang demonic monster, ngunit pinigilan siya ng dalawa, wag daw itong tumungo doon. Sumigaw ang Grand Elder na pinatay nito si Yao Shenzi. Sinira ang fortune na na-accumulate ng Reincarnation Heaven Sect sa loob ng libo-libong taon, kaya paanong ito ay hindi isang demonic? Sinabi ng isang elder na kung wala si Yao Shenzi at ang secret skill na ginamit nito sa pag-refine sa 3-cycle reincarnation pill, paano pa makakasurvive si Shenxi mula sa Divine Thunder Tribulation, nang biglang nagsimula na nga ang Divine Thunder Tribulation? Hasambit ng mga members ng Reincarnation Heaven Sect, ang kanilang sect daw ay niregaluhan ng langit, ngunit nagtanong si Chen Fan kung wala bang gagawin ang mga ito. Makikita ang reaksyon ni Elder Yuelong. Idinagdag ng ating bida na siya na si Chen Beixuan ay bukas palad na tatanggapin ang mga consequences sa anumang bagay na ginawa niya, mabuti man o masama, babayaran niya ang lahat ng ito. Pumadyak sabay release ng Qi at idinagdag na sa araw na ito, ililigtas niya ang buhay ni Shenxi. Tanggapin na lang daw nila ito bilang regalo. Bibigyan niya ang Reincarnation Heaven Sect ng isang tunay na Celestial Maiden. Sa ganoong paraan ay masisettle na ang score sa pagitan nila. Bumugso ang matinding divine energy. Hasambit ng mga elders ang formation, nawala na sa kontrol nila ang formation. Si Chen Beixuan na raw ba ngayon ang kumokontrol sa formation? May kung anong teknik na ipinirform si Chen Fan, pinakawalan patungo kay Shenxi. Mapapansin ang reaksyon ng mga elders. Iyon ay sambit ng isang elder, habang napatanong naman si Elder Yuelong kung posible ba na mag-interfere sa Thunder Tribulation ng isang Divine Golden Core. Sinabi ni Chen Fan na ang Core God technique na kino-cultivate ni Shenxi ay depiktado na sa simula pa lang, kaya ang puwersahin itong sumailalim sa Thunder Tribulation ay tila pagpapadala lang sa kanya patungo sa kanyang sariling libingan. Kung kaya pinagtagpi-tagpi niya ang Core Divine technique nito, which is makakatulong sa kanya na maabot ang Divine Golden Core.
Lumipad at idinagdag na magmula sa araw na ito ang utang sa pagitan nila ay cleared na, ang mga taga-Reincarnation Heaven Sect para sa kanya ngayon ay mga hamak na lang na mga strangers. Ano sambit ng isang elder ngunit sila raw ba ay dapat na magpasalamat kay Chen Baixuan? Sinabi ni Elder Yuelong na iyon ay ang core essence at basic foundation ng unwavering na way of Tao. God Technique sigaw ng Grand Elder ano niregaluhan daw ba ni Chen Baixuan si Shen Shi ng kumpletong set ng God Technique? Bumaba si Chen Fan patungo kina Xiaomang at agad na lumipad kasama ng iba pa nang biglang maririnig ang isang boses na nagsasabing pakiusap tumigil muna ito, Chen bitawan daw nito ang kanilang celestial maiden mukhang si Xiaomang ang tinutukoy niya. Heaven-Earth Spiritual Restriction sambit ng isang elder ito raw ay ang enchanted speech technique ng isang nascent soul cultivator. Napatanong si Elder Yuelong kung sinong ancestor ng Reincarnation Heaven Sect daw ba kaya ito. Ancestor Hongyang bungad ng Grand Elder ang disciple daw nito na si Lin Shan ay nagpapaabot ng pagbati, at nagbigay na rin ng pagbati ang iba pang mga members ng Reincarnation Heaven Sect kay Ancestor Hongyang. Mula sa isang space ay lumabas na nga si Ancestor Hongyang, yang mansaad niya ang demonic technique daw nito ay lucid at genuine. Ito ay angat sa ibang mga demonic techniques na kadalasan niyang nakikita rito sa mortal realm. Siya raw ay natatakot na ang skill na ito ay nagmula mismo sa isang demon realm ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung bakit ito humaharang sa kanyang daan. Sumagot si Ancestor Hongyang na napakabihira para sa isang yangman na magkaroon ng ganitong caliber. Maaaring abutin pa raw ng libo-libong taon bago magkakaroon uli ng isang genius na katulad nito kung kaya gusto niya raw itong makita. Hatugon ni Chen Fan kung ganun ngayon nakita na siya nito, aalis na sila. Yang manteka lang sambit ni Ancestor Hongyang maaari raw itong umalis, ngunit si Xiaomang ay direct disciple ng kanilang sect kaya pakiusap hayaan niya raw itong manatili rito. Sumagot si Chen Fan na si Xiaomang ay kanyang sister hindi parte ng Reincarnation Sect, ngunit sinabi lang ni Ancestor Hongyang na magmula nung araw na pumasok si Xiaomang sa kanilang sekta, ito ay forever ng kabilang sa kanila. Hasambit ni Chen Fan mukhang ang Reincarnation Sect daw pala ay desidido na sa pagpapanatili rito sa kanyang sister. Hindi ganoon yung tugon ni Ancestor Hongyang sadyang kabilang na raw sa kanila si Xiaomang sa simula pa lang. Maiba bakit hindi na lang daw ito maging kanyang last disciple, ibubuhos niya ang kanyang buong puso sa pag-impart sa teachings ng Tao dito, maging dagdag na haligi na magpapatibay at magdadala sa Reincarnation Heaven Sect patungo sa greatness. Hasambit ni Chen Fan kukunin siya nito bilang disciple bakit sa tingin daw ba nito ito ay worthy. Natatakot daw siyang binabalak lang nitong nakawin ang kanyang Chaos God Technique at Demonic Technique pati na ang sekreto sa likod ng kanyang kapangyarihan at idinagdag sa kanyang isip na ang God Technique ay maaari lang na ma-experience hindi mailalarawan ng kataga. Bago ang araw na mauunawaan ni Shen Shi ng tuluyan ang teknik na ito hindi niya na ito maaaring ituro pa sa iba, ito ay ang paraan niya sa pag-prevent sa Reincarnation Heaven Sect na lumubo pagdating sa sukat at kapangyarihan, at ma-unleash ng mga ito ang kontrol sa kabuuan ng Tianhuang. Idinagdag ni Ancestor Hongyang na bilang master nito sisiguruhin niyang hindi ito bababa sa maling landas, responsibilidad niyang i-check ng maigi ang demonic technique nito. Hasambit ni Xiaomang ito ay isang nascent soul ancestor paanong nangyaring ganito ito ka-shameless, hasambit ni Sect Master Guiming Chen Baixuan ang isipin na mangyayari sa kanya ang bagay na ito, paano nito lalabanan ang isang nascent soul ancestor. Nagcast ng kung anong teknik si Ancestor Hongyang Yang man wag na raw itong magdalawang isip pa, sumama ito sa kanya at matuto sa paraan ng Tao. Hasambit ni Miss Ling ito raw uli yung Heaven and Earth Spiritual Restriction ano ito na raw ba ang kapangyarihan ng isang greater deity? Ngunit binasag ito ni Chen Fan sa pamamagitan ng pag-release ng demonic energy. Yang mansaad ni Ancestor Hongyang bakit pa raw ito nag-e-struggle, kahit na gaano pa kamakapangyarihan ang demonic technique nito hindi nito kayang tumanggap ng kahit na isang atake man lang na magmumula sa kanya. So tugon ni Chen Fan so ang mga cultivators daw pala ng Reincarnation Heaven Sect ay puro mga ingratong kinakagat ang kamay ng mga taong nagpapakain sa kanila ano ang mga ito raw ba ay hindi natatakot sa karma of retribution. Hahahatugon ni Ancestor Hongyang silang mga greater deity raw ay kayang umalsa laban sa kalangitan upang labanan ang kapalaran sila ang mismong kalangitan sila ay ang batas,
Nag-infuse ng chi si Chen Fan sa kanyang kamao, naghandang sumuntok, nagpakawala. Ngunit madali lang itong dineflect ni Ancestor Hongyang. Sumugod si Xiao Mang, ngunit madali lang itong nabind ni Ancestor Hongyang gamit ang kung anong teknik. Kumalma raw ito at inihagis pabalik. Ito raw ay sasailalim sa seclusive cultivation sa Ziyu Peak sa susunod na 100 taon. Ito ay hindi allowed na umalis mula sa kabundukang iyon hanggat hindi nito naaabot ang Golden Core na agad namang sinang-ayunan ni Elder Yuelong. Sumigaw si Chen Fan na pakawalan niya ito. Ngunit sumagot lang si Ancestor Hongyang na makipag-usap lang ito ng ganito sa kanya kapag ito ay naging isa ng Greater Deity. Pakiusap, sumuko ka na, sambit ni Elder Yuelong. Napatanong si Miss Ling kung mananalo ba si Senior Chen, habang napatanong naman si Lord Zhao kung makaka-pull through ba ang kanyang master. Hasambit ni Chen Fan sabay lingon sa 4 niyang servants. Palagi rong nagtatanong ang mga ito sa kanya kung ano ang tunay na will ng isang ultimate sword. At sinabi niya na minsan na ito ay isang bagay na mayroong kakayahang paslangin ang isang nascent soul sa isang slash at mag-establish ng bagong batas, ngunit ang mga ito ay hindi naniwala sa kanya, kaya ipapakita niya rito ngayon ang ibig niyang sabihin nun. Nagsummon ng espada si Chen Fan, inactivate ang 4th skill ng kanyang Immortal Will. Hindi sambit ni Ancestor Hongyang sa kanyang pagkabigla ito ay masama. Ginamit ni Chen Fan ang 4th technique ng Immortal Thunder Blade, ang Firmament Shatter. Mapapansin ang reaksyon ng Ancestor habang papalapit ang atake, nagkaroon ng pagsabog. Napaluhod ang mga elders ng Reincarnation Heaven Sect. Ang God daw ay bumaba sa Earth, ito ay God, sambit ng isa. Hindi ito totoo, ito ay hindi totoo, dagdag ng Grand Elder, habang hindi naman makapaniwala si Xiao Mang sa kapangyarihan ng kanyang brother. Hahasambit ni Jun Aochang, isang blade na mayroong kakayahang biyakin ang langit at mayroong span na mahigit sa 1,000 milya, mayroong kakayahang pigtasan ang tao at patayin ang law of cause and effect. Ito raw ay ang tunay na ultimate sword will, mayroong kakayahang pumaslang ng isang nascent soul. Imposible, sigaw ni Ancestor Hongyang. Paano siya nito nagagawang masaktan? Nagcast ng healing art, damit ang pangahas naman daw nitong i-injure siya. Dudurugin niya raw ang mga buto nito hanggang sa maging alikabok at trap ang kanyang kaluluwa sa demonic flames, at susunugan sa loob ng daan-daang libong taon sabay hiyaw ng napakalakas. Sa ibaba naman ay nagutos ang Grand Elder na i-activate ang Great Reincarnation Formation upang protektahan ang kanilang mga disciples at mga bisita. Nananaginip, sambit ni Chen Fan sabay pakawala ng isang Divine Thunder Slash. Napasabi si Miss Ling na iuukit niya ang blade slash na ito sa kanyang isip. Napasabi si Ancestor Hongyang sa kanyang isip na hindi na siya maaaring maging reckless pa sa blade na ito. Naglabas ng artifact, inactivate, umatake patungo sa ating bida. Ngunit ginamit lang ni Chen Fan ang 2nd skill ng Immortal Thunder Blade, ang Life-Death Severance, tumagos patungo kay Ancestor Hongyang na siyang naging dahilan upang ito ay mapasigaw. Umano'y ang kanyang cultivation level ay bumaba mula sa pagiging isang nascent soul. Sinubukang sumibat, oo tama, kailangan niya raw munang tumakbo sa ngayon, hanggat makatakas lang siya pabalik sa kabundukan ng kanilang Reincarnation Heaven Sect. Tiyak na ito ay mapipigilan ng Forbidden Protective Formation na naroon. Isa pa, mayroon ding 2 kapwa niya na mga nascent soul Greater Deity doon, kung magtutulungan silang 3 maaaring. Gayunpaman, ipinirform na ni Chen Fan ang 3rd skill ng kanyang Immortal Thunder Blade na tinatawag na Cutting Chaos, bumulusok patungo sa katawan ng Ancestor na patigil sa paghakbang, sumabog at kinuha ni Chen Fan ang kanyang artifact. Gumamit ng kung anong spell upang kausapin yung 2 Greater Deity na tinutukoy ni Ancestor Hongyang. Ano ang mga ito raw ba ay hindi aatake? Katahimikan lang ang sumagot sa kanya, kaya niretract niya na ang kanyang espada. Greater Deity Chen, bungad ng Grand Elder at ng iba pang mga elders ng Reincarnation Sect. Nang biglang nag-flick si Chen Fan, pinasabog si Lin Xiao at ang kanyang ama. Bumaba, nagsabing pinatay niya ang mga iyon dahil ang mga iyon ay kanyang mga kalaban. Sila ay sumubok na isabotahe siya. Ano yun daw ba ay sapat ng rason para sa kanila? Sinabi ng isang elder na sila ay walang duda sa desisyon nito, at nagbigay ng pahayag si Chen Fan. Umano'y ang kanyang goodwill ay sinuklian lang ng Reincarnation Heaven Sect ng hostility, since pinatay niya na ang isa sa mga Greater Deity ng mga ito. Simula sa sandaling ito sila ay patas na. Sumalungat uli ang mga ito sa kanya at iwa-wipe out niya ang buong Reincarnation Heaven Sect.
Walang ibang naisagot ang Grand Elder bukod sa oo, bumaling si Chen Fan sa Guiming Sect Master nagsabing na-offend siya ng Guiming Sect sa loob ng ilang okasyon. Bibigyan niya ang mga ito ng 10 araw upang mag-provide sa kanya ng 3 heaven-grade medicine at 300 milyong spiritual stones dahil kung hindi, yes of course tugon ng Guiming Sect Master ganoon daw ang gagawin nila your wish is our command greater deity. Pray-presento raw ng Guiming Sect ang mga bagay na ito sa kanya sa loob ng 10 araw. Humarap si Chen Fan sa iba Tianzuan Sect, Xian Heaven Realm at Demon Suppressing Sect gawin din daw ng mga ito ang parehong bagay na sinabi niya sa Guiming Sect, na agad namang sinang-ayunan ng mga ito. Lumapit siya kay Xiao Mang umalis na raw sila, hinawakan ang kamay ni Xiao Mang agad na lumipad at mapapansin ang pagbigay ng mga immortal cultivators ng magalang na goodbye. Napasabi si Elder Yuelong na ang akala niya ito ay nagyayabang lang noon, nagawa na raw nitong makapatay ng isang nascent soul sa araw na ito habang siya napakalayo niya pamula sa pagiging isang greater deity, siya raw ay iniwan na ng kanyang junior sa alikabok. Mula doon ay kumalat na sa buong realm na iyon ang patungkol sa ginawa ni Chen Fan. Sinabi ng mga tao na ang King of Peel ng Northern Desolate Realms na si Chen Baixuan ay tinalo ang 9 na geniuses sa itaas ng Peak of Reincarnation. Kinuha nito ang True Dragon Celestial Maiden at hindi lang sa winasak nito si Yao Shenzi, pinatay din ito maging si Ancestor Hongyang ng Reincarnation Heaven Sect gamit lang ang isang blade at bukod pa doon, binigyan din ito ng kumpletong set ng God Technique si Celestial Maiden Shenxi na mag-e-enable sa kanya upang ma-achieve ang Divine Golden Core. Thus sa sandaling ito si Chen Baixuan na ang hinirang bilang pinakamalakas na cultivator sa buong younger generation ng kabuuan ng Tianhuang, at ang kasalukuyang rank number 1 sa prestihiyosong longevity list.